Nag-abroad ako para mabigyan ng kinabukasan ng kinakasama ko at ang mga anak niya, ngunit sa hindi ko inaakala ay Welcome to my channel, Atibayan Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear Aunt Maria. Tulad ng ibang kagaya ko na isang OFW na may kanya-kanyang karanasan sa buhay, hindi ko akalain na ang mga nababasa at napapanood ko lang dati ay magaganap din sa akin. Ako si Edgardo, 35 anyos. May kinakasama ako bago ako umakyat ng barko. Tinuring ko siyang asawa ko kahit hindi pa man kamo kasal. May angka siyang dalawa nang makilala ko siya. At kakahiwalay pa lang niya noon. Maganda si Rosa, kahit may dalawa na siyang anak. Sa unang pagkikita pa lang namin na love of first sight talaga ako sa kanya. Isa pa, madaling nagkapalagayan ng loob. Dahil siguro same kami ng pinagdadaanan. Kakahiwalay ko rin kasi sa una kong kinasama na halos 6 na taon din kaming nagsama. Wala pa man kaming level ni Rosa. Agad na may naganap sa amin sa isang inuman. Siguro sa bugso ng damdamin. Ewan ko, basta sinabi ko sa kanya na magsama na kami at tanggap ko naman siya, pati ang kanyang mga anak ay ituturing kong akin. Nagsama kami sa bahay ko malapit sa mga magulang ko. Hindi man tanggap ng mga magulang ko at mga kapatid ko si Rosa. Dahil nga may maliliit pa itong mga anak, hindi naman naging hadlang iyon. Dahil hindi nangialam ang pamilya ko sa anumang desisyon ko. Sumapit ang 2 taon, wala naman nagbago. Masaya kaming namumuhay ng simple, papa na nga ang tawag sa akin ng mga bata. Isang araw, napagdesisyonan ko na mag-abroad para mabigyan ng magandang buhay ang asawa ko at mga anak niya. Para hindi na maulit nun, iniwan kasi ako ng asawa ko. Dahil wala daw akong pangarap sa buhay. Kaya ngayon, lahat gagawin ko para sa binuo kong pamilya. Nang ako ay makaakyat na sa barko, halos pinapadala ko na sa asawa ko ang sinasahod ko. Sinasabi ko na bigyan niya ng allowance ang nanay ko. At yung iba ay ilagay niya sa bangko. Para sa future namin. Dahil mahal ko, tiwala ako, sabi pa niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Marunong ako magpahalaga ng pinaghihirapan mo, kaya iniipon ko talaga para pag uwi mo, hindi ka na babalik. Palaging ganun ang sinasabi niya. Kaya ako naman, kampante. Hanggang sa isang araw, tumawag siyang kapatid kong bunso. Sabi niya masama ang loob sa akin ng nanay ko dahil nakiusap siya na magbigay ako para sa maintenance niya. Pero hindi ako nagbibigay. At ang masakit pa, halos 6 na buwan na palang walang tao sa bahay namin. Wala na ang asawa ko at mga anak niya. Pero patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng pera ko. Para akong mahihimatay sa kinatatayuan ko, tiniis kong hindi umuwi ng ilang taon para lang makaipon ng sapat. Agad akong tumawag kay Roasa. Tinatanong ko kung asan siya. Sabi niya nagbabakasyon lang sila ng mga bata. Ngunit sa kabilang linya may isnag boses ng lalaki akong narinig na nagpagtibok ng matindi sa puso ko dahil tinawag siya nitong babe. Sabay pinatay niya ang cellphone niya at hindi ko na siya makausap. Kaya agad akong nag-request ng bakasyon upang malaman ko ang totoo. Sa aking pag-uwi, tahimik ang bahay, madilim, halata ng walang tao. Pagbukas ko ng pinto, halatang matagal nang walang nakatira. Sobrang lungkot, tumulo ang mga luha ko. Napaluhod ako sa sahig, sabi ko sa aking sarili. Bakit nangyari ito sa akin? Naging matinong asawa naman ako. Maya-maya pa ay umalis ako. Nagtungo ako sa bahay ng aking ina. Mga 30 minutes lang ang layo nito sa bahay namin. Pagdating ko, napayakap agad ako sa nanay ko. Sabi ko, sana inay, nakinig na lang ako sa inyo noon. Sana hindi ako ganito ngayon. Nalaman ko na isnag beses lang pala nakatanggap ng pera ang nanay ko. Sa loob ng 3 taon na aking pinagtrabahuan bilang seaman, hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Rosa dahil hindi ko alam kung saan ang probinsya niya. Hindi ko rin kasi tinanong kung taga saan siya. Hanggang sa isang araw, nagkita kami ng isa naming kaibigan ni Rosa sa isang coffee shop. Binati niya ako, "Uy, Edgardo, nakauwi ka na pala." Wala na pala kayo ni Rosa. Agad ang nag-oo at sinabi kong kumusta na siya. Sahod niya, okay naman siya, doon na siya nakatira sa probinsya ng asawa niya. Sa Bicol may anak na sila, kinuha nga akong ninang. Bintang sa susunod na linggo, gusto mo sumama ka? Sumama ako sa Bicol at sa pagpunta ko sa simbahan, doon ko nasaksihan ang lahat. Binibinyagan ng kanilang anak na halos mag-iisang taon na. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko na ang lalaking kasama niya ay ang ama ng mga anak niya. Nagkabalikan na pala sila at last year lang kinasal sila. Pagkatapos ang binyag, paglabas nila ng simbahan, lumapit ako, binati ko siya at sabay tanong ko asan ang pera ako. Ang 3 taon na pinaghirapan ko sa barko,
Tinanggap kita kahit may sabit ka pang dala. Inako ko ang pagiging ama sa iyong mga anak. Higit sa lahat, minahal kita. Nang higit pa sa buhay ko, pati ang magulang ko, di na may mopa, hindi mo binibigay ang sustento na para sa nanay ko. Asan ang puso mo? Ano tingin mo sa akin, gago, tanga? Kung hindi mo ibabalik, magsasampa ako ng kaso. Mas gugustuhin ko pang mabulok ka sa kulungan dahil hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa akin. Kahit maraming nakakarinig, wala na akong pakialam. Nawalan ka kasi ako ng kontrol at nagalit pa ang asawa nito. Inawat ako sa aking mga pinagsasabi. Winnie ka pa ng lalaki, pare. Umalis ka na, huwag mong guluhin ang binyag ng bunso ko. Tanggapin mo na lang na nagkabalikan na kami at kasal na kami last year pa. Yung pera mo, wala na, ubos na, enggot ka kasi sobrang sakit nun. Magkakagulo pa sana pero inawat na ako ng mga tao sa simbahan at pinaalis ako. Gusto kong magdemanda? Gusto kong ibalik niya ang perang pinaghirapan ko? Kaso hindi ko lang alam kung paano ang gagawin ko. Matatapos na kasi ang bakasyon ko. Hindi ka rin maaasikaso, hahayaan ko na lang ba ang lahat? Kahit sobrang sakit, sana ibigay ko na lang sa nanay ko. Naging mabuting anak pa ako, ano bang tamang gawin?